Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, kasaysayang pampuok ng Calabarzon. Balikan natin. Balikan natin ang mga nakaraang aralin. Ano ang rehiyong kinabibilangan natin? Ano ang ibig sabihin ng Calabarzon? Ano-anong lalawigan ang kabilang dito? Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan? Bakit mahalagang malaman ang kasaysayan? Hulaan ang lugar. Sabihin ang ngalan at lugar kung saan makikita ang mga ito. Ito ay Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ito naman ay Rizal Shrine ng Calamba, Laguna. Ito ay ang Taal Lake sa Batangas. Ito ay ang Hinilugang Taktak sa Antipolo, Rizal. Ito naman ay ang Lukban Church sa Quezon Province. Ang ating rehiyong Calabarzon ay maraming makasaysayang lugar na nagpapaalala sa ating pinagmulan at sa kabayanihan ng ating mga ninuno. Ngayong araw, aalamin natin ang ilang mahalagang kasaysayan ng Calabarzon at ipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa pamamagitan ng simpleng pagsasadula. Ano ang kasaysayan? Ang kasaysayan ay kwento ng mga mahalagang pangyayari noong nakaraan. Ito ang nagtuturo sa atin kung paano nabuo at umunlad ang ating pamayanan at bansa. Ano ang Calabarzon? Ang Calabarzon ay binubuo ng 5 lalawigan. Ang Ka ay Cavite, ang La ay Laguna, ang Ba ay Batangas, ang R ay Rizal at ang Zon ay Quezon. Ilang mahalagang kasaysayan ng Calabarzon. Cavite, ang Aguinaldo Shrine sa Kawit. Dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Dito idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas. Laguna, Rizal Shrine sa Calamba. Dito isinilang si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Batangas, Taal Heritage Town. Kilala sa mga lumang bahay at simbahan. Pinangangalagaan ang kultura at kasaysayan. Rizal, Angono. Kilala bilang Art Capital of the Philippines. Maraming mahuhusay na pintor at alagad ng sining. Quezon,
Lokpan, kilala sa Pahiyas Festival. Pasasalamat ito para sa masaganang ani. Bakit mahalaga ang kasaysayan? Dahil natututuhan natin ang ating pinagmulan. Nagiging makabayan tayo. Napapahalagahan natin ang kultura. Naaalala natin ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa ating rehiyon. Sa iyong palagay, sagutin ang mga tanong. Bakit mahalagang malaman ng mga bata ang kasaysayan ng kanilang rehiyon? Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga makasaysayang lugar? Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumisita sa isang makasaysayang lugar sa Calabarzon, saan ka pupunta at bakit? Kilalanin ang lalawigan. Pagtambalin ang mga sumusunod na lugar. Aguinaldo Shrine ay makikita sa Cavite. Ang Rizal Shrine ay makikita naman sa Laguna. Taal Heritage Town ay makikita sa Batangas. Tinatawag na art capital ang Rizal. At ang Pahiyas Festival ay ipinagdiriwang sa Quezon. Ang kasaysayan ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sa pag-iingat at paggalang sa ating kasaysayan, na ipapakita natin ang pagmamahal sa ating rehiyon at sa ating bansa. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan? Saan matatagpuan ang Aguinaldo Shrine? Sino ang isinilang sa Rizal Shrine sa Calamba? Saan matatagpuan ang Taal Heritage Town? Bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ikalawang araw, pagsasadula ng kasaysayang pampook ng Calabarzon. Sino o ano ako? Hulaan ang mga inilalarawan ng pahiwatig. Dito isinilang si Dr. Jose Rizal. Ito ay nasa Laguna. Rizal Shrine o Calamba, Laguna. Dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Ito ay nasa Cavite. Ito ay ang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite.
Kilala ito sa mga lumang bahay. Ito ay nasa Batangas. Ito ay Taal Heritage Town sa Batangas. Noong nakaraang aralin ay nakilala natin ang ilang mahalagang lugar at pangyayari sa kasaysayan ng Calabarzon. Ngayon naman ay hindi lamang natin ito pag-uusapan. Atin itong isasabuhay sa pamamagitan ng pagsasadula. Ano ang pagsasadula? Ang pagsasadula ay ang pag-arte o pagganap ng isang pangyayari upang mas maunawaan ito. Sa pagsasadula, gumaganap tayo bilang mga tauhan. Ginagaya natin ang mga pangyayari. Ipinapakita natin ang damdamin at mensahe ng kwento. Bakit mahalaga ang pagsasadula ng kasaysayan? Una, mas madaling maunawaan ang mga pangyayari. Pangalawa, naaalala natin ang mga bayani at mahalagang lugar. Pangatlo, nahuhubog ang pagmamahal sa sariling rehiyon. Pang-apat, natututo tayong makipagtulungan sa ating pangkat. Panglima, nagiging mas masaya ang pagkatuto. Basahin natin. Ang munting aktor ng bayan. Nagkaroon ng pagdiriwang sa paaralan para sa buwan ng wika. Inatasan ang grade 3 na magsadula tungkol sa kasaysayan ng Calabarzon. Si Marco ang gumanap bilang Dr. Jose Rizal. Si Ana naman ang naging tagapag sa Laysay. Bago magsimula ang pagtatanghal, pinag-aralan muna nila ang tunay na kasaysayan upang maging tama ang kanilang pagganap. Matagumpay ang kanilang pagtatanghal. Pinalakpakan sila ng kanilang guro at kaklase. Mula noon, lalo pang naging interesado ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng kasaysayan ng kanilang rehiyon. Anong programa ang idinaos sa paaralan? Sino ang gumanap bilang Dr. Jose Rizal? Ano ang ginawa ng mga mag-aaral bago ang pagtatanghal? Ano ang natutuhan ng mga mag-aaral mula sa kanilang pagsasadula? Ayusin ang pangyayari. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang tamang pagkakasunod-sunod. Una, pinag-aralan muna nila ang kasaysayan. Pangalawa, nag-practice ang mga mag-aaral. Pangatlo, nagsagawa sila ng pagsasadula. Pang-apat, pinalakpakan sila ng mga manonood.
At panglima, natuto silang pahalagahan ang kasaysayan. Pagsasadula ng kasaysayang pampuok. Bawat pangkat ay pipili ng isang paksa. Ang pagsasadula ay isang malikhaing paraan ng pag-aaral ng kasaysayan. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin ang mahalagang pangyayari at naipakikita natin ang pagmamahal at paggalang sa ating rehiyon at bansa. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang pagsasadula? Bakit kailangang magsagawa ng pagsasanay bago ang pagtatanghal? Ano ang ipinakikita ng pagsasadula ng kasaysayan? Ano ang mahalagang gawin kapag bumibisita sa makasaysayang lugar? Ano ang natutuhan ni Marco sa kwento? Gawin natin. Isulat ang tama o mali. Ikatlong araw, mga mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng Calabarzon. Sino ako? Hulaan ang mga inilalarawan ng pahiwatig. Ako ang pambansang bayani. Ipinanganak ako sa Calamba, Laguna. Ako ay si Dr. Jose P. Rizal. Ako ang unang Pangulo ng Pilipinas. Idineklara ko ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Ako ay si General Emilio Aguinaldo. Tinatawag akong Dakilang Lumpo. Isinilang ako sa Tanawan, Batangas. Ako ay si Apolinario Mapini. Kilala ba ninyo ang mga taong ito? Bakit sila mahalaga? Paano natin maipapakita ang ating paggalang sa kanila? Maraming dakilang tao ang nagmula sa Calabarzon dahil sa kanilang talino, katapangan at pagmamahal sa bayan. Mas nakilala ang ating rehiyon at ang Pilipinas. Ngayong araw ay ating kikilalanin ang ilan sa kanila at aalamin kung bakit dapat natin silang ipagmalaki. Ano ang mahalagang tao sa kasaysayan? Sila ay mga taong gumawa ng kabutihan at nagbigay ng malaking ambag sa ating komunidad at bansa. Mga mahalagang tao sa Calabarzon. Dr. Jose P. Rizal, Lalawigan, Calamba, Laguna. Pambansang bayani. Sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nagbigay inspirasyon sa pagmamahal sa bayan. General Emilio Aguinaldo, Lalawigan, Kawit, Cavite. Unang Pangulo ng Pilipinas. Nanguna sa pagdedeklara ng kasarinlan
noong Hunyo 12, 1898. Apolinario Mabini, lalawigan ng Tanawan, Batangas. Tinaguriang dakilang lumpo. Tinawag ding utak ng himagsikan. Naging tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Bakit dapat natin silang ipagmalaki? Dahil nagsilbi sila sa bayan. Dahil naging mabuting halimbawa sila. Dahil sila ay bahagi ng ating kasaysayan. Dahil ipinakita nila ang pagmamahal sa Pilipinas. Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga? Magbasa tungkol sa kanilang buhay. Tularan ang kanilang mabubuting gawain. Pangalagaan ang mga makasaysayang lugar. Makilahok sa mga programa tungkol sa kasaysayan. Mahalin ang sariling rehiyon. Ang mga mahalagang tao sa Calabarzon tulad ni na Dr. Jose Rizal, Emilio Aguinaldo at Apolinario Mabini ay nagbigay ng malaking ambag sa ating kasaysayan. Ipinakikita natin ang ating pagpapahalaga sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanilang buhay, pagtulad sa kanilang mabubuting katangian, pagmamahal sa ating komunidad at paglilingkod sa ating kapwa. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Sino ang unang pangulo ng Pilipinas? Saan isinilang si Dr. Jose Rizal? Sino ang tinaguriang utak ng himagsikan? Bakit natin ipinagmamalaki ang ating mga bayani? Gawin natin, isulat ang tama o mali. Ika-4 na araw, pagmamalaki sa mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng Calabarzon. Ano ang nasa larawan? Paano mo ipinapakita ang paggalang sa ating watawat? Kilala mo ba ang tumahi ng bandila ng Pilipinas? O ang iba pang mahalagang tao na humubog sa kasaysayan ng Calabarzon? Noong nakaraang aralin ay nakilala natin sina Dr. Jose Rizal, Emilio Aguinaldo at Apolinario Mabini. Ngayon naman ay kikilala tayo ng iba pang mahalagang taong nagmula sa ating rehiyong Calabarzon. Ano ang mahalagang tao? Ang mahalagang tao ay mga taong nagbigay ng malaking ambag sa ating komunidad at bansa. Maaaring sila ay bayani, pinuno, manunulat, guro, sundalo,
artist o siyentipiko. Iba pang mahalagang tao sa Calabarzon. Marcela Agoncillo, lalawigan ng Batangas. Tinahi ang unang watawat ng Pilipinas. Nagpakita ng pagmamahal sa bayan. General Miguel Malvar, lalawigan, Santo Tomas, Batangas. Isa sa mga dakilang general ng himagsikan. Nagpakita ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Teodoro M. Calao, lalawigan, Lipa, Batangas. Sumulat ng mga aklat tungkol sa kasaysayan. Tumulong sa pagpapanatili ng ating kultura at kasaysayan. Bakit mahalaga ang kanilang ambag? Tinulungan nilang umunlad ang ating bansa. Nagbigay sila ng magandang halimbawa. Ipinakita nila ang pagmamahal sa Pilipinas. Dahil sa kanila, mas nakilala ang ating kasaysayan. Paano natin sila maipagmamalaki? Pag-aaral ng kanilang buhay. Paggalang sa ating watawat. Pagmamahal sa ating bansa. Pagiging mabuting mag-aaral. Pagtulong sa kapwa. Sino-sino ang ating nakilalang mahalagang tao ngayon? Paano natin maipakikita ang ating pagmamalaki sa kanila? Sina Marcela Agoncillo, Miguel Malvar at Teodoro M. Calao ay nagpakita ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanilang talento, katapangan at karunungan. Ang pagtulad sa kanilang mabubuting katangian ay isang paraan ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Gawin natin, piliin ang tamang sagot. Sino ang pangunahing nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas? Sino ang matapang na general mula sa Batangas? Sino ang historiador at manunulat mula sa Batangas? Ano ang sinasagisag ng watawat ng Pilipinas? Bakit natin dapat kilalanin ang mga taong ito? Gawin natin, isulat ang tama o mali. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!